solido, likido o gas. Tila tatlong estado lang ang alam natin tungkol dito. Maliban na lang kung kaya nitong maging superfluid, umakyat sa pader habang nilalabanan ang grabidad, maging likidong kristal, itim na yelo na nasusunog at nagdadala ng kuryente, quartz na parang sabaw, Bose-Einstein condensate at kristal ng oras. Ang materya ay nasa lahat ng dako, nararamdaman natin ang paglaban nito sa ating mga daliri. Ito ang bumubuo sa ating mga katawan at sa ating kapaligiran. Ito ang kahoy, ang bato, ang ulan na bumabagsak, ang usok, pati na rin ang lupa sa ilalim ng ating mga paa, ang salamin ng screen na kung saan ninyo ako pinapanood at ang hangin na inyong nilalang. Pero lahat ng halimbawang binanggit ko at alam nyo ay limitado lang sa mga estado ng materya sa normal na kondisyon sa daigdig kung saan ito ay laging may kaunting pagpipigil. Ngunit kapag ito ay ininit hanggang sa maging nakabubulag, piniga, dinurog sa puso ng namamatay na bituin o nilamig sa matinding antas ng materya. Nagsisimula itong magbago ng anyo, magsuot ng ibang mga maskara at bigla ang akala nating kilala na natin ay nagkakaroon ng mga kakaibang anyo at nakakakuha ng mga katangiang literal na nakabibigla. Naiintindihan nyo na siguro na yun ay susuriin natin kung ano ang maaring maging anyo ng materya kapag ito ay itinulak sa sukdulan sa ilalim ng napakalalakas na presyon at mga temperaturang mahirap nating maisip. Gawa man ito ng malalakas na makina sa laboratorio o ng natural na fenomena. Sa unang estado ng materya, ang solid ay matigas at hindi gumagalaw. Dito natin mailalatag ang ilang batayan. Ang mga solid ay may kakaibang katangian na hindi sila nagbabago ng hugis kapag hindi ginagalaw. At marami sa kanila ang lumalaban kapag sinusubukan nating baguhin ang kanilang hugis. May tiyak silang volume na nananatili sa normal na kondisyon kapag hindi natin sinusunog o dinudurog. Ang ugaling ito ay dulot ng ayos ng materya sa napakaliit na antas. Kung mapapansin mo ang ayos ng mga atomo sa solido, mahigpit silang magkadikit parang mga bato sa gusali. Minsan, ang ganitong arkitektura ng hindi pagkilos ay nagiging parang kristal na kaayusan. Minsan, tulad sa salamin, nagiging mas magulo at nananatiling nakaipit sa kaguluhan ang anyo nito. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang mga atomo ay napipilitang manatili sa kanilang kinalalagyan. Matigas na magkakasama, sila ay nanginginig lamang sa paligid ng kanilang posisyon ng balanse at hindi kailanman lumalayo sa kanilang mga kapitbahay. Dahil sa lakas ng puwersang nag-uugnay sa kanila, hindi sila malaya makakilos. Ito ang dahilan kaya matatag ang hugis at tiyak ang volume ng mga solido. At kapag nagbanggaan sila, hindi sila naghahalo. Sa mga likido, iba ang sitwasyon. Dahil ang mga atomong naroroon ay hindi ganong maigpit ang pagkakadikit sa isa't isa, kaya't nagagawa ng material na sumayaw ng malaya, makaiwas ang mga atomo, dumulas at gumalaw habang nananatili pa rin ang isang uri ng pagkakabuklod. Sa estadong ito ng lava, karagatan at dugo, patuloy na dumadaloy ang materyal at sumusunod sa anyo ng sisidlan. Panghuli, sa isang gas, maging ito man ay hangin sa paligid o singaw ng tubig na umiikot sa ibabaw ng iyong kape. Ang mga atomo at molekula ay gumagalaw ng mabilis, kaya hindi sila magkadikit at patuloy na nakakahiwa-hiwalay habang pinupuno ang lahat ng espasyo. Kaya ang materya sa anyong gas ay walang tiyak na hugis o volume. Sa liit ng sukat, bawat atomo at molekula ay namumuhay ng hiwa-hiwalay, tumatalbog, tumatakas at nalilimutan ang isa't isa sa malayang galaw. Kamangha-mangha, wala sa tatlong anyong pamilyar sa atin na bumubuo sa ating katawan ang pangunahing anyo ng materya. Sa Sansinukob, kung saan mahigit 99% ng mga atomo ay nasa anyong plasma na tinatawag ding ika-4 na anyo. Ito ang anyo ng materya na bumubuo sa karamihan ng bituin sa Sansinukob. Para maintindihan ang pagbuo ng plasma, balikan natin ang itsura ng solido sa mikroskopikong antas. Kapag ito ay pinainit ng sapat, ang mga atomikong ugnayan na nagpapatibay sa materyal ay unti-unting hihina hanggang sa payagan nitong makagalaw ang mga atomo at mabuo ang isang likido. Kung patuloy nating itataas ang temperatura, mababasag ang matibay na ugnayan at ang mga atomo ay gagalaw ng malaya, bubuo ng gas. Sa madaling salita, ang bawat solido ay maaring gawing likido at ang bawat likido ay maaring gawing gas. Ngayon, kung painitin natin ang isang gas hanggang umabot ito sa libu-libong grado, ang mga elektron na umiikot sa paligid ng mga nukleon ng mga atomong bumubuo dito ay tuluyang mahihiwalay mula sa mga ito.
Magkakaroon tayo ng sabaw ng mga elektron at nukleon ng atomo na di na magkadikit dahil sobrang taas ng temperatura. Ang halo ng mga kargadong partikula na ito na may kakaibang katangian na kumilos na parang fluido na kayang magpadaloy ng kuryente at lumika ng mga magnetic field ay tinatawag na plasma. Bagamat plasma ang pinakakaraniwang estado ng materya sa universo at makikita sa mga bituin at interstellar na gas, napakabihira nito sa daigdig. Sa ating planeta, nabubuo lamang ito ng panandalian sa paligid ng mga kidlat, sa loob ng mga nuclear reactor at maaari nating hangahan ang presensya nito sa mga aurora borealis, pati na rin sa mga bagay na pinangalanan mula sa kakaibang estado ng materyang ito, ang mga plasma lamp. Sa loob ng mga ito, ang plasma ay pansamantalang nabubuo hindi sa pamamagitan ng pag-init ng gas sa napakataas na temperatura. Nakakulong sa lampara, ngunit sa pagdaloy ng malakas na kuryente, tinatanggal ang elektron mula sa atomo at inihihiwalay sa nukleo. Solido, likido, gas, plasma. Madalas kapag tinatalakay natin ang estado ng materya, hanggang dun lang tayo. Pero ang apat na pangunahing estado na ito ay mga anyo lang ng materyang pamilyar sa atin at makikita, mapagmamasdan sa natural na kalagayan sa paligid natin. Pero may iba pang mga anyo at para makita ang mga ito, maaari tayong magsimula sa pagtingin sa mga kakaibang ugali ng materya kapag ito ay nasa hangganan ng dalawang estado. Ganyan ang kaso ng mga likidong kristal. Hindi sila ganap na likido, hindi rin sila ganap na matigas, kundi isang uri ng materyang nasa gitna na tumatangging mamili sa pagitan ng solid at likido. Nakaayos at may estruktura ang mga atomo nito, gaya ng nasa kristal. Habang nananatiling nakakagalaw, ang kakaibang ito nasa bahay ninyo na ngayon. Dahil ang mga likidong kristal ang pangunahing sangkap ng mga LCD screen kung saan nilalapatan natin ang material na ito ng kuryente upang paikutin ng mga atomo at sa gayon ay mabago ang nakikitang kulay nito. Sa pamamagitan ng pagbabago ng direksyon ng liwanag na dumadaan dito. Sa katunayan, ang pag-usbong ng teknolohiyang ito ang naging dahilan ng pagkawala ng mga plasma screen. Ang mga kahangahangang material na ito na tinatawag na likidong kristal ay hindi lang matatagpuan sa ating mga screen. Matatagpuan din ang mga ito sa mga buhay na organismo. Sa loob ng mga balahibo ng paboreal o mga pakpak ng paru-paro, may mga protina mula sa pamilya ng keratin na bumubuo ng mga likidong kristal na ayos na responsabal sa ilang iridescent na kulay. May mga ganito rin sa inyong mga selula ngayon. Ang mga lipid layer na bumubuo sa membrane ng selula ng halaman at hayop ay kadalasang nasa anyong likidong kristal na nagbibigay ng matibay at nababaluktot na estruktura para sa pahalang na pagdalo. Ngayon, kapag dinagdag natin ang pagtaas ng temperatura at presyon sa ekwasyon, mas nagiging nakakalito ang mga bagay. Gaya ng mga supercritical na fluido na nabubuo sa hangganan ng mga estado at matatagpuan sa natural na kalagayan sa ibabaw ng ating planeta. Sa Venus, kung saan ang karaniwang temperatura sa lupa ay mga 465 degrees at ang atmospheric pressure ay 72 beses na mas mataas kaysa sa ating planeta. Ang carbon dioxide na nasa hangin ay hindi na umaasal bilang isang gas, kundi bilang isang supercritical na likido na may mga katangian ng parehong likido at gas sa parehong oras. Ibig sabihin, sila ay pumapasok at nagpapasimula. Sila ay kumakalat kahit saan ng napakabilis, habang kaya rin nilang tunawin ang mga elementong kanilang nadadaanan gamit ang nakakatakot na bisa ng isang likido. Ang kakaibang estado na ito ng supercritical na likido ay makikita sa lahat ng elemento basta't kaya mong painitin ang mga ito habang pinananatili sa ilalim ng sapat na mataas na presyon. Kaya kung painitin mo ang singaw ng tubig ng higit sa 374 degrees Celsius habang kinokomprimo ito sa ilalim ng 221 bar ng presyon, makakakuha ka rin ng isang supercritical na likido. Kung sabihin ko na may itim na yelo na nakakapaso ng balat at nagpapadaloy ng kuryente, baka isipin ninyong nababaliw ako. Gayunpaman, napredikta na ng ating mga teora ang material na ito bago pa natin ito nagawa sa laboratorio noong huling bahagi ng dekada 2010. Sa ibabaw ng ating planeta, ang yelo ng tubig ay laging may pare-parehong kristal na estruktura sa mikroskopikong antas. Nakaayos ayon sa paulit-ulit at maayos na pattern sa kristal ng walang hanggan.
Ngunit kapag tumaas ang temperatura at presyon, ang estrukturang ito ay lubos na magbabago. Kaya't mayroong humigit kumulang 15 iba't ibang estruktura ng atom para sa yelo ng tubig lamang. At bawat isa sa mga ito ay may kakaibang mga katangian. Ang tinatawag na mga yelong superyoniko na kilala rin bilang yelo walo at may itim na itsura at mas mainit pa kaysa sa lava. Gaya ng yelo, 10 na nabubuo lang kapag ang pressure ay 600,000 beses na mas mataas kaysa sa presyon ng atmosfera ng mundo. Ang yelo 10 ay nabubuo lamang sa ating planeta kapag may mga eksperimento sa laboratorio gamit ang Diamond Anvil Press. Malamang na marami nito sa kailaliman ng mga higanteng nagyeyelong planeta gaya ng Uranus o Neptune, kung saan ang mga konduktibong kristal na estruktura ay maaring magpaliwanag sa kakaibang magnetic field ng mga planetang ito. Kaya malamang na mas maraming solidong tubig sa ating solar system sa ganitong kakaibang anyo na lumilitaw lang sa matinding presyon kaysa sa karaniwang yelo na alam natin. Isa pang halimbawa ng mga materyales na nakakabaliw ang asal sa matinding presyon, mga 6 na milyong beses ng presyon ng ating atmosfera, ang oxygen, na matagal ng solid sa ganitong presyon ay tumitigil na maging insulator at nagiging metal at nawawala ang resistensya nito sa kuryente. Mas kamangha-mangha pa kaysa sa kakaibang anyong dulot ng matataas na presyon ang natuklasan sa pag-aaral ng ugali ng materya sa napakababang temperatura. Kung ang mga bituin ay gawa sa helium at pinalamig mo ito hanggang -271 degrees Celsius o mga 2.15K mula sa absolute zero, ang helium ay magiging likido pero magbabago rin ito bilang isang superfluid. Sa natatanging estado na ito, kung ang likidong helium ay nasa isang sisidlang gawa sa seramika, ito ay kusang lalabas sa pamamagitan ng ilalim, dumadaloy sa pagitan ng mga atomo. Sa pamamagitan ng material. Kung ang sisidlan ay salamin, pinipigilan ng amorphous na ayos ng atomo ang helium na makalusot. Kusa itong lalabas sa sisidlan, aakyat sa gilid nito dahil sa capillarity, gaya ng mga larawang ito. Sa anyong superfluid, ang likidong helium ay may zero na lagkit, kaya kapag binigyan mo ito ng galaw sa loob ng sisidlan, patuloy itong iikot ng hindi bumabagal magpakailanman. O kahit papaano, hanggat kaya mong panatilihin ang eksperimento sa temperaturang mas mababa sa -271 degrees Celsius. Sa ganitong temperatura, hindi mahalaga kung superglue, salamin o velcro ang sisidlan. Walang alitan ng likidong helium sa anumang material o sa sarili nito. Marahil mas kamangha-mangha pa kapag pinalamig mo ang mga partikulo hanggang sa nakakabiglang mga temperatura, mga ilang milyong bahagi ng 1 degree sa itaas ng absolutong zero. Natuklasan natin ang kondensado, anyo ng materya sa sukdulang lamig na napakakakaiba at minsan tinatawag na ikalimang estado ng materya. Kapag umabot sa pinakamababang antas ng enerhiya, ang ilang daan hanggang milyong atomo, may kakaibang nangyayari. Ang mga partikulo sa halo ay tumitigil sa pagiging individual at nagkakaisa, nagiging isang kondensado, kung saan ang mga partikulo na naroon dati ay pinagsama ang kanilang mga wave function upang sabay-sabay na magkaroon ng iisang quantum state at bumuo ng isang higante at natatanging wave function. Nawala na ang individual na pagkakakilanlan ng lahat ng partikulong bumuo ng kondensado. Sa isang paraan, sila ay nagsanib at mansabay-sabay. Kaya naging imposible nang makilala ang bawat isa sa kanila at mula noon ay kumikilos na lamang sila sa isang magkakaugnay at sama-samang paraan. Hindi ko na palalawigin pa ang usapan tungkol dito, ginagawa na yon ng kanilang mga wave function. Ngayon, gumawa tayo ng 180-degree turn tayo para pagtuunan ng pansin ang mga anyo ng materya na lumilitaw sa mataas na enerhiya sa mundo ng napakainit at minsan ay siksik na kalagayan. Simulan natin sa degenerate na materya. Nabubuo ito sa gitna ng namamatay na bituin kapag tumitigil na ang nuclear reaction at papakinang sa kanila. Ang napakalaking masa ng namamatay na bituin ay natutulak dito na gumuho sa sarili hanggang antas atomiko. Tumututol ang mga elektron na magkapareho ng quantum state, kaya napipigilan nila ang pagguho ng bituin sa pagtanggi nilang ibigay ang kanilang pwesto.
At dito nabubuo ang isang kakaibang anyo ng materya na tinatawag na degenerate matter, kung saan ang mga particle ay sobrang siksik na ang 1 sentimetro kubiko ng materyang ito ay tumitimbang ng halos 10 tonelad. Sa materyang ito na bumubuo ng puting duwende, malayang gumagalaw ang mga elektron sa pagitan ng compressed na atomic nuclei sa halos parehong bilis dahil sa mataas nitong densidad de celle de la lumière. Ang gas ng mga degenerate na elektron na halos perpektong tagapagdala ng init ang nagpapalabas ng malaking init mula sa loob ng maliliit na patay na bituin bilang liwanag na naipon sa pagbagsak. Ito ang dahilan kung bakit ang mga bituing ito, kahit napatay na at wala nang nagaganap na nuclear fusion, ay patuloy pa rin kumikinang ng mahina, matagal, matapos ang kanilang pagkamatay. Kamangha-mangha rin sa degenerate na materya ang laki na naibibigay nito sa mga bagay. Karaniwan, kung kukuha ka ng isang bagay na solid o likido tulad ng isang planeta o karagatan at magdadagdag ka ng materya, ang iyong planeta o karagatan ay lalaki, magiging mas malaki ang volume. Pero sa bituing gawa sa degenerate na materya, kabaligtaran ang nangyayari. Habang mas mabigat ang isang white dwarf, mas maliit ito. Habang mas mabigat ang bituin, mas maraming masa ang napapaloob sa mas maliit na espasyo. Habang mas mabigat ang puting duwende, mas malakas ang grabidad nito. Kaya mas nagsisiksikan ang mga elektron para labanan ang pagbagsak at mas lumiit ang volume ng bituing gawa sa degenerate na materya. Kaya ang white dwarf na kasing bigat ng kalahating araw ay halos kasing laki lang ng daigdig. Samantalang ang isa pang puting duwende na 3 beses na mas mabigat kaysa sa ating araw ay magiging mas maliit pa kaysa sa buwan. At ang grabidad ang magpapahintulot sa atin na makatagpo ng isang uri ng materya na mas siksik pa kaysa sa degenerate na materya at kasama nitong tinatawag na ika-6 na estado na tinatawag na neutronium. Nabubuo ang neutronium sa universo kapag ang isang napakabigat na bituin ay gumuho dahil sa sarili nitong bigat at ang mga elektron na bumubuo rito ay hindi na kayang labanan ang puwersa ng grabidad at hindi na nila kayang panatilihin ang materya sa anyong degenerate. Nabubuo ang isang bola ng neutronium 1,000 beses na mas maliit kaysa sa isang white dwarf at dito ay siksik ang higit sa 1.4 na beses ng masa ng ating araw sa loob lamang ng 10 kilometro ng diametro. Ang neutronium ay halos binubuo lamang ng mga neutron na nabuo mula sa mga proton at mga elektron na dahil sa matinding puwersa ng grabidad ay napilitang magdikit at magsanib. Ang ganitong materya kung saan sobrang dikit ng mga atom kaya ang bigat ng isang butil ng bigas ay katumbas ng 100 Eiffel Tower, ang pinakasiksik na materya sa kilalang universo ngayon. Kahit na hindi isinasantabi na sa kailaliman ng mga bituing ito, maaaring may mga uri ng materya na mas masinsin pa kaysa sa neutronium, alam natin na nararating na natin ang isang hangganan. Kapag tumaas pa ang densidad ng neutronium, mabilis tayong dumarating sa puntong walang balikan, kung saan ang pagkurba ng espasyo-oras ay nagreresulta sa black hole. Ang unahan ay muling binubuo, patuloy tayong gumagawa, pinapataas ang antas at temperatura. Sa huli, makakatagpo tayo ng pinaka-primitibo at pinaka-fundamental na anyo ng materya na kilala na minsan ay itinuturing bilang ika-7 estado nito at tinatawag na quark-gluon plasma. Di tulad ng neutronium, kilala ng mga pisiko ang materyang ito at nagagawa itong muling litsayin pansamantala sa mga particle accelerator sa pamamagitan ng pagpapabilis at pagbabangga ng mga nucleus ng ginto o tingga sa halos bilis ng liwanag. At sa paggawa nito, pinapainit nila ng lokal ang materya lampas ang nakakatakot na temperatura ng Hapdorn na nasa 1,700 bilyong degree at ito ang nagsisilbing hangganan. Lampas dito, ang mga proton at neutron o ang tinatawag na hadronic na materya ay naghihiwalay sa mas maliliit na bahagi upang maging parang sabaw ng plasma ng quark at gluon. At sa paggawa nito, ang temperatura ng Hapdorn ay maaring ituring na punto ng pagkatunaw ng mga bumubuo ng ordinaryong materya. Kaya, taliwas sa plasma ng ordinaryong materya na matatagpuan sa araw at umaagos na parang gas, ang quark-gluon plasma ay umaagos na parang likido kung saan ang mga pangunahing bahagi ng materya ay malayang gumagalaw sa isang dagat ng gluon at mga puwersang field. Ang kakaibang plasma na ito, ang unang pansamantalang estado ng materya sa mga unang sandali ng universo.
Sa microsegundo pagkalipas ng Big Bang, sobrang init kaya naging ulap ng quark at gluon ang materya. Sa ganitong pananaw, nakakatuwang isipin na ang mga pangunahing elemento natin ay minsang dumaan sa estadong iyon. Ngayon, isipin mo ito, kung ang quark-gluon plasma ay umaasal na parang likido, ibig sabihin maaari itong magyelo. Kailangan lang bumaba ito sa temperatura ng Hawthorne para mangyari yon. Punto ng pagkatunaw ng ordinaryang materya. Sa pananaw na iyon, ang mga nukleo ng mga atomo ay quark-gluon plasma na naging kristal. Sa madaling salita, ang materya na bumubuo sa ating ngayon ay walang iba kundi ang primordial na plasma naging solido. Mahirap matukoy kung gaano karami ang estado ng materya sa universo. Kung ituturing nating estado ng materya ang hanay ng mga lumilitaw na pag-uugali na may kakaibang katangian, marami na tayong natukoy. Sa Wikipedia page na ito, mahigit 100 na ang nakalista. Alam nating marami pa ang hindi natutuklasan. Ang mga pisiko na magaling magpangalan ay nagbigay sa kanila ng mga pangalang parang paanyaya sa paglalakbay. Tulad ng materyang fotoniko, mga molekula ng Rydberg, mga patak ng quantum na ulap o kaya naman ang masasarap na color glass condensate. Isang uri ng materya na ang kakaibang mga katangian ay makikita lamang sa mga atomikong nukleo na gumagalaw sa bilis na halos kasing bilis ng liwanag. Ang paborito kong materya ay ang nakakagulat na mga kristal ng oras kung saan ang anyo nito ay parang kristal na hindi inuulit ang disenyo sa espasyo kundi dinamiko sa paglipas ng panahon. Ang kristal ng oras ay materyang ang estruktura ay kusang nagbabago sa regular na agwat ng oras. Sa isang kristal ng oras, mga 10 atomo sa kontroladong quantum na estado at peryodikong tinatamaan ng laser pulse ay pwedeng magkaroon ng sariling ritmo at pagkakaiba. Ang uri ng materyang ito ay may natatanging katangian na parang may built-in na orasan, isang hindi balanseng estado na paulit-ulit sa pagdaan ng panahon nang hindi kumukonsumo ng inertsya. Hindi lang ito kakaiba, wala itong kilalang katumbas. Ito ay talagang bago at kamangha-mangha. Maaaring gamitin sa hinaharap ang ultra mababang pag-oscillate ng mga kristal ng oras para mag-imbap o maglipat ng quantum na impormasyon. Sa madaling sabi, ang materya ay parang artista at ang tatlong anyo nito ay maliit na bahagi lang ng malaking iceberg. Mayroon itong mainit na yelo, nagliliyab na plasma, superfluid o iba pang kakaibang anyo. Natural itong nabubuo sa lamig ng kalawakan, kailaliman ng mga bituin o sa malayong nakaraan. At ang bawat estado, ang mga iba't ibang maskarang kusa ng isinusuot ng materya kapag nasa natatanging kondisyon nito. Nagpapahintulot sa atin na mas matutunan pa ang tungkol sa mga batas ng kalikasan. Sino ang nasa likod ng mga eksena na kumokontrol sa mga palabas na ito at nagpapasya kung papayagan ang mga iba't ibang kasuotang ito? Sa susunod na pagmasdan mo ang natutunaw na yelo o LCD ng smartphone, tandaan mong pansamantalang kasuotan lang ang mga ito. At ang tinatawag nating materya ay pansamantalang papel lamang, isang panandaliang maskara na maaring magbago depende sa kondisyon ng temperatura at presyon. At sa entabladong ito, isa sa mga pagsasama-sama ng kasuotan ni Alikin ang nagbunga ng mga tao. Hindi inaasahang pagsasama ng materya na pinag-aralan ang sarili. Bahagi ng universo na nagmamasid sa sarili.